Hello guys, welcome sa bagong M-Stream. Narito ng Tagalog movie breakdown ng pelikulang Guardians of the Galaxy Volume 3. Ano-ano kaya mga Easter eggs, hidden details at MCU connections ang hindi mo napansin? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Mapapansin natin ng Marvel Studio na ginamit ang ilan sa mga eksena kung saan lumabas ang ating mga Guardians sa mga nakaraang pelikula. Nariyan ang Guardians of the Galaxy 2014, Guardians of the Galaxy Volume 2, Avengers Infinity War, Endgame, Thor Love and Thunder, I Am Groot at ang kanilang holiday special. At tayo napunta sa ilang nilalang na tinatawag na Raccoon. Ang 89P13 na ito ay si Rocket Raccoon. Ito yung araw na pumili ang High Evolutionary ng kanyang pag-ieksperimentuhan. Tandaan natin na si Rocket ay resulta ng experimentation ni High Evolutionary. Isa siya sa mga matagumpay na test subject. Nagbabalik tayo sa hinaharap kung saan sila ay naninirahan na sa Nowhere. Ang Nowhere ay isa sa mga ulo ng namatay na Celestial. Nagbabalik sina Drax at Nebula. Nariyan din ang binatang si Groot. Tandaan natin na ang unang Groot na nakita natin ay siyang pinanggalingan niya. Pwede nating sabihin na siya ang tatay niya. Nagbabalik din si Kraglin suot ang control fin ni Yondu. Nariyan din si Cosmo, huli nating siya nakita sa Guardians of the Galaxy Holiday Special at sa unang pelikula. Hanggang sa matagpuan sila ni Adam Warlock. Huli nating siya nakita na nasa loob ng isang cocoon sa pelikulang Guardians of the Galaxy Volume 2. Proyekto ito ni Aisha. Sinumukan nilang patumbahin si Adam pero naghantong ito sa malalang kondisyon ni Rocket. Napag-alaman din nila na may nakabaon na kill switch sa katawan ni Rocket na inilagay ni High Evolutionary. Ang numerong ito ay siyang nagpapaalala sa atin na isa siya sa mga test subject na tinatawag na Batch 89. Kasama nito ang ilang hayop na sina Layla, Tiffs at Floor. Ang ating mga Guardians ay pumunta sa Orgo Corp upang iligtas si Rocket. Nakipagkita si Aisha sa High Evolutionary. Sa comics, ang pangalan ng High Evolutionary ay si Herbert Wyndham. Kilala siya bilang isang nilalang na mahilig gumawa ng eksperimento sa ilang nabubuhay, gaya ng ginagawa niya kay Rocket. Ang planetang makikita natin dito ay tinatawag na Counter-Earth, na kamukha ng planetang Earth. At ito ay pinamumuhayan ng ilan sa mga pinag-eksperimentuhan ni Herbert. Nagbabalik ang ilan sa mga Ravagers na pinamumunuan ni Stakar Ogor. Nariyan si Kruger na isang sorcerer at may kakayahan din siyang gumawa ng portal gaya ni Doctor Strange. Nariyan si Martin X at si Mainframe. Nalaman natin na sumali si Gamora sa mga Ravagers na ito. Tandaan natin na ang Gamora na ito ay isang alternate version ni Gamora, meaning galing siyang ibang panahon o timeline kaya walang history ang Gamora na ito kay Peter Quill at sa ilang Guardians. At sa eksenang ito, ikinuwento niya kung ano nangyari kay Gamora at aminado rin siyang kasalanan niya kung bakit naubos ang kalahati ng nabubuhay sa buong kalawakan. We used to be in love. Yeah, she was my girlfriend, only she doesn't remember it because it wasn't her. Because her dad threw her off a magic cliff and she died, and then I lost my temper and nearly destroyed half the universe. Ang pangalan ni Rocket ay nanggaling sa inspirasyon niyang Rocket na una niyang nakita sa Counter-Earth noong maliit pa siya. At dahil nalaman na ni Herbert ang kulang sa kanyang experimentation mula kay Rocket, balak na niyang patayin lahat ng Batch 89. Sinumukang pakawalan ni Rocket sina Layla pero sila ay tuluyan ng binawian ng buhay. Matapos ang matagumpay na pagbabalik ni Rocket sa laban, makikita natin ang isa sa mga cameo na si Yondu. Ang kaluluwa ni Yondu na nagpapaalala sa kanya na gamitin ang puso sa paggamit ng Yakai Arrow. Sa gitna ng laban, makikita natin ang reference sa una nilang pelikula. Naputumba nila si Herbert at inalis ang kanyang maskara at makikita natin dito ang kondisyon niya matapos siyang iwan noon ni Rocket. Kamukha niya si Red Skull, diba? Sa kanilang kasiyahan, makikita natin si Howard the Duck. At pauli, ipinasa na ni Peter ang pagiging commander kay Rocket Raccoon. Ang ending at post-credit scene ay ating tinalakay sa Let Me Explain segment.
Kaya, panoorin mo na yon. Itong M-Stream patuloy lang at panonood at suporta. Marami pa akong proyekto na lalabas, so stick with me. See you on the next one. I miss you so much. I can't. Can you? I got it.